I thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now and I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I've trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, springs of water, and now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, springs of water, wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. I am drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. I am drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. I thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I've trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, springs of water, and now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, springs of water, wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. I am drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. I am drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Magandang gabi po sa inyong lahat na naka-tune in na sa ating programang Feasting on the Divine Verses. Ito po ay online ministry na pinangungunahan po na ating mahal na Bishop Fernando de Vega. Ngayong araw na ito ay September 4, 2023, unang Lunes po ng Burr month, the month of September. Ito po ang inyong lingkod, Deacon Bong Bernales ng Zion Bible Baptist Church,
Parañaque sa panguna po ng aking mahal Pastor Jeremiah Solomon. Alam niyo po, ang panahon po natin ay uulan, araw. Ang ibig pong sabihin ay napaka-unpredictable po. So ina-advise po namin kayo, kung kayo po ay lalabas ng inyong mga bahay, ay magdala po kayo ng payong para po hindi kayo mabasa kung bigla man pong umulan. Yan po ang panahon po natin. At sa maraming lugar po sa ating bansa ay medyo lubog po. Lalo na sa Central Luzon na talagang medyo may high tide at ulan at nagsama-sama na po kaya mataas po ang tubig baha. Alright, so sa amin pong pagkakataon na ito ay tayo po ay mag-shout out naman po sa ating mga early viewers. Talagang ako po ay mula sa puso ng inyong lingkod ay nagpapasalamat po sa inyo. Talagang isang big and loud shout out po sa inyo. Una po ay kay Sister G. Gerald. Shout out po sa iyo. And sa atin pong Mami Malulaw, shout out po. Talagang nakatuwa po Mami na makita kayo laging nakaantabay, talagang na nakikinig at sumusuporta po sa gawain na ganitong gawain. At ganun din kay Sister Tessa Antes, Sister Mio Domingo all the way from Japan, no? Talagang shout out po sa mga taga-Japan, kay Pastor Mark J. Loyola and family, at kay Pastor Robert Berba sa Nagano Ken, na talagang buhay na buhay po ang gawain doon, at sa lahat po ng mga kapatiran nating sa Japan. Ganon din kay Sister Maricar Enriquez. Kung di po ako nagkakamali, ito po ay from LWBC Italy. Shout out din po sa lahat po ng mga taga LWBC Italy, London, Paris, at ganon din po sa iba't iba pang bahagi ng Europe, at ganon din sa Canada, United States, saan pa po ba? Australia, probably Middle East. Marami po tayong mga masugid na taga-subaybay po doon sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Then, of course, from Binyan, from Harvesters Baptist Church, si Sister Liag Alarcon. At shout out din po kay Marivic Mendoza. And from Muntinlupa, kay Brother Abraham Egar. Shout out sa iyo, Brad. At ganun din kay Mark John Dungo. And another one from Japan, si Brother Pyong, si Masatoshi Yokoyama. Konbanwa Minasan. At sa lahat po ngayon na naka-tune in na, at sa mga faithful viewers and prayer partners po natin ngayong gabi, sama-sama na naman po tayo sa humigit kumulang na 1 oras na pag-aaral po ng salita po ng Panginoon Diyos. At sa ating po mga prayer warriors, nandyan lamang po sila. Kaya kung sino man po sa atin na nanonood at nakikinig ngayon na may mga prayer requests, hindi ko man po kayo mabanggit online, ay meron pong mananalangin para sa inyo. At sa katotohanan nga po niyan, after this program natin, ini-scan ko po at binabrowse yung mga prayer requests, and I see to it na talagang naipapanalangin po kayo. Maraming salamat. Big shout out po sa mga early viewers, faithful viewers, prayer partners, and prayer warriors. Sama-sama po tayo. At hindi po ako nabigyan ng listahan ng mga birthdays and anniversary, ay nais ko pong batiin kayo. In behalf of the Feasting on the Divine Verses, ay nais po namin ipahatid ang aming pong taus-pusong pagbati sa inyong kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Maligayang bati po sa inyong lahat. At for sa atin naman, kung tayo naman po ay dadako sa ating prayer list, una po sa lahat, lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon Diyos na
siya ay buhay at tumutugon po ng ating pong mga panalangin. At of course, we always pray for our beloved Bishop, yung physical and spiritual strength niya. Lalo-lalo na po ngayon, he is, together with his team, ay nasa missionary trip sa United States. Kasama po sila Pastor Resty Diato, Pastor Felix Del Rosario, Preacher Javes Orara, Ma'am Risa Lumangyaw, and Ma'am Merly Mabalot. So, banggitin po natin sila sa ating pong mga panalangin. At hindi po natin kinakalimutan sa ating pong panalangin sila Ma'am Maris, Sister Sofia, Inang Charing, patuloy na bigyan ng wastong kalusugan. And of course, Pastor Orson, Teacher Tessie, Sister Chari, Sister Rose Ann, Brother Junjun, Preacher Jojo, and Sister Winnie. Sama rin po natin sa panalangin, bahagi po ng ministry po natin ito, ang ipanalangin po yung mga kapatiran, mga mahal sa buhay, mga kakilala, acquaintances, lalo-lalo na po yung mga may malubhang karamdaman for complete and miraculous healing and for provision for medical expenses. Katulad po nila Ate Aida Amican, nila Sister Abby Ramos Panahon, and Mr. Raymond Olarte. At ganoon din si Miss Elenita Sibal, at sama din po natin lagi si Sister Kathleen Alcantara. Ito po yung anak ni Brother Jose Ochi Alcantara for a miraculous healing. Then, sama rin po natin sa panalangin natin ngayong gabi, sila Sister Mila Sahagun for the continuous good health and healing. At ganoon din po si Sister Maricel Consina. Kung napapansin niyo po, marami po siyang nilalagay na mga request. Pag-pray po natin yon. At ganoon din kay Miss Carla Remo Escuejo for a safe pregnancy. And this time also include natin sila Brother Jess and Sister Lian for a traveling mercy. Meron po silang foreign trip. Of course, pag-pray din po natin, sama po natin ang kanilang mga anak, ang aming mga apo, sila Jillian, Lance, and Lorraine. Particularly Lorraine, meron po siya on and off fever and upset stomach. Magkaroon sila ng wasong kalusugan. And of course, pag-pray po natin ang ating bansa and mga kapatiran natin, at huwag niyo rin pong kalilimutan itong feasting on the divine verses. If you would, please join me wherever you are. Mag-pray po tayo at samahan niyo po ako sa maikling panalangin na ito. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. Itinataas namin ang iyong banal na pangalan. Kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba, lumalapit sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. At kinikilala namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat. Patawarin mo kami sa mga karumihan ng aming mga puso, isipan na nasumpungan mo, Panginoon. Inaamin po namin ang lahat na kasalanan ito. Lord, we pray that you forgive us at maging karapat-dapat kami na tumawag sa iyo sa pagkakataon pong ito. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat ng labis sa mga pagsagot mo sa aming mga panalangin, sa patuloy na paggamit mo ng feasting on the divine verses, Panginoon, na in one way or another ay nagiging channel, Panginoon, ng pagpapala at pagpainit at nagpapalakas ng pananampalataya sa mga anak mo na nanonood at nakikinig. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagpapala sa feasting on the divine verses. Lalapit po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mahal na bishop na ngayon po ay nandun po sa malayong lugar na United States in a missionary trip. Marami po siyang mga pupuntahang churches. Kasama po niya ang mga team niya, sila Pastor Resty Diato, Pastor Felix Del Rosario, Preacher Javes Orara, Ma'am Risa Lumangyaw, and Ma'am Merly Mabalot. Lord, I pray na saan man po sila dumako,
Pagpalain mo yung lugar na yun, Panginoon. Gamitin mo sila sa pagpapayag na yung magandang balita ng kaligtasan. And Lord, I pray that you empower our beloved Bishop when he preach your word, ay handa mo ang puso at isipan ng mga tao manonood at makikinig. At ikaw, Panginoon, ang maglagay ng mga salita sa kanyang mga labi. At Lord, we pray as well yung kanilang paglalakbay, ilayo mo sila sa anumang uri ng kapahamakan, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na makapag-adjust sila sa time at ng oras ng lugar na yon, sa gayon hindi maapektuhan ang kanilang ang kalusugan, Panginoon. Lord, we pray for Ma'am Maris, Sister Sophia, ang iyong patuloy na pagbibigay ng wastong kalusugan, protection and provision po sa kanila at wisdom. Ito man po ay sa trabaho o sa opisina. And also, Lord, we pray for Inang Charing, ang patuloy na kalusugan, wastong kalusugan ay pagkaloob mo, kalakasan ng pangangatawan. Lord, I pray na ikaw kumilos at yung mga gamot na iniinom niya, marahil ito ay makatulong, Panginoon, upang magbigay ng kasiglaan sa kanyang pangangatawan. Praying as well for Pastor Orson, Teacher Tessie, Sister Chari, Sister Rose Ann, Brother Junjun, Preacher Jojo, at Sister Winnie. Panginoon, ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanila, ikaw ang magpuno ng kanilang pangailangan, bigay mo ang desire ng kanilang puso, layo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Lord, I pray as well yung mga may karamdaman pong mga kapatiran namin, mga mahal namin sa buhay, mga kakilala, mga ka-office mates, mga mahal sa buhay ng mga office mates, ng mga kapatiran. Lord, I pray na ikaw ang siyang patuloy na humipo sa kanilang lupang katawan, pagalingin mo po sila katulad nung kay Ate Aida Amican, kay Sister Abby Ramos Panahon, Mr. Raymond Olarte, Lenita Sibal, Kathleen Alcantara. Lord, I pray that you touch their body, O Lord, heal them, at ikaw ang siyang kumilos at magpuno rin po ng pangangailangan nila financial to sustain their medical expenses. Panginoon, dinadalain ko rin po sa iyo si Ma'am Mila Sahagun, si Sister Marisol Consina, at ikaw ang patuloy na magbigay ng kagalingan, Panginoon, yung desire ng puso nila, yung mga prayer request nila, ito man po ay unspoken, ay ikaw ang patuloy na magpuno at tumugon sa kanilang mga pangailangan, at ikaw magbigay din ng kalusugan at kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Lord, I'm praying for Brother Jess and Sister Lian. They will be going on an official business trip and foreign trip. Lord, I pray yung traveling mercy ay pagkaloob mo, the safety, huwag ma-delay sa anuman po, sa immigration or whatever, Panginoon, pati yung flight ng kanilang aeroplano ay maging maayos. Panginoon, I pray na ikaw bumabay sa kanila. And Lord, I'm praying for Jillian, Lance, and Lorraine. Ikaw ang patuloy na magbigay ng wastong kalusugan, Panginoon, lalo-lalo na sa aming si Lorraine, Panginoon, ikaw magpagaling ng karamdaman niya, Panginoon, bigyan, balik mo yung sigla ng kanyang pangatawan, Panginoon. Lord, I'm praying as well for our country, O God. Ikaw ang patuloy na magpala, Panginoon. Ikaw ang siyang kumilos at patuloy mong gabayan ng mga leaders of this nation, Lord, to lead this country with heart na talagang merong pagmamalasakit na maisalba at maitaguyod ang bansang ito sa maayos na kalagayan. Lord, I'm praying for our brethren who have businesses, who have give them wisdom, Lord, to make in their business decision. Panginoon, pagpalain mo at nang sa gayon magamit mo sila sa gawain mo sa pamamagitan ng pagbibigay. And Lord, I pray for everyone who is watching here, watching the Feasting on the Divine Verses and listening to this program, O Lord. I pray that you bless everyone, Lord. Ikaw magpala, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang Feasting on the Divine Verses na ito po ay makapagpatibay, makapagpainit ng pananampalataya ng bawat isa. And also, Lord, I pray that you use this program as well to reach the lost at any cost. Lord, I pray, patuloy ko pong nilalapit sa iyo ang sa sandali pong ito, yung pag-aaral po namin. Inaamin ko, Panginoon, na
Wala po akong kakayahan at wala po akong magagawa kung hindi mo ako sasamahan. Kaya nga po ang dalangin ko, Lord, that you empower me, enable me to preach your word, put words in my mouth, at fill me with your Holy Spirit, Lord, as I preach your word, at maging blessing at maging pagpapala po, Panginoon, ang pag-aaral namin ito. At higit sa lahat, Panginoon, ihanda mo ang puso't isipan ng bawat isang manonood at makikinig, at sawayin mo, Panginoon, ang espiritu na aagaw ng attention sa lahat po na manonood at makikinig. Lord, we commit everything to you, at ang lahat-lahat po ito ay inihiling namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Alright, sa ating pong pagpapatuloy ay lagi ko pong hinihiling sa inyo na i-like and share natin itong program na ito. I-share natin sa ating itag natin yung mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay. Para bagang ganito lamang po yan. Yung pag nagbigay tayo ng tracts, tanggapin man nila, basahin man nila o hindi, ay nasa kanila na po yun. Ang mahalaga po, ang ginawa natin, itinag natin sila, nilagay natin ang pangalan nila. Kung gagawa ang Panginoon sa buhay nila, ba manonood sila, maaring replay o hindi man tayo sabay na ngayon, dahil nga po marahil ay magkakaiba ang panahon at the time differences, ay ang mahalaga po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ay naitag natin sila. Panoorin man po o hindi, ay nasa kanila na po yon. Now, before we start everything, we start our program, our Bible sharing, gusto ko po kayong batiin ng Happy Monday, and if you would, para naman po everyone is welcome in this program, batiin po natin ang bawat isa. Happy Monday po, at talagang sino man po kayo, saan man po kayo naroroon, binabati po kayo ng inyong lingkod na Happy Monday. Now, sa ating pong pag-aaral ay nais ko pong anyayahan kayo na buksan na inyong mga banal na kasulatan sa unang Samuel Kapitulo 30. 1 Samuel chapter 30. We are going to, the coverage of our study this evening is from verse 1 to verse 19. But for the sake of time, we're going to read only verse number 6. 1 Samuel chapter 30, verse number 6. Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 30, verse number 6, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay hindi po lingid sa marami. Maaaring nabasa nyo na po itong talatang ito. Maraming marahil narinig nyo na pong ipinangaral, ginamit ang talatang ito. Marahil kayo mismo rin po ay nagamit nyo na rin po ang talatang ito sa devotion ninyo. Ngayong gabi po, I will be talking about coping up or yung overcoming discouragement. Kaya nga po, ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay David's victory over discouragement. Si David, na isang warrior na matuturing po sa banal na kasulatan, ay hindi lamang po siya nakipaglaban sa isang physical na labanan, kundi nilabanan din niya ang mga bagay na kanyang nararamdaman na talagang maaring pumigil sa kanya para tumigil sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. And that is exactly what we're going to study tonight. Ang Christianity po is not a walk in the park. Hindi naman po pag ikaw ay naging Kristiyano, ang lahat ay magiging maayos at ang lahat ay magiging magaang at madali na po. Hindi po naipangako ng Panginoon Diyos na walang magiging pagsubok at
hirap na dadaanan ang isang mananampalataya. Ang katotohanan nga po niyan, marami po tayong dadaanang hirap, pagsubok sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Ang Panginoong Jesucristo nga po ang nagsabi sa kanyang mga alagad, sinabi niya sa John chapter 16 verse 33, "In the world you shall have tribulations." Napakalinaw po niyan. Sinabi po ng Panginoong Jesucristo, sa mundong ito, meron kayong daraanang hirap. Hindi magiging madali ang buhay ng isang Kristiyano. Christians are not exempted from having problems. Meron po tayong suliranin. Tayo ay naging mananampalataya. Nung maging mananampalataya tayo, hindi nawala ang suliranin sa buhay natin. Dinadaanan po natin yan. Maaring sa yung magnitude ay magkakaiba-iba. Sa iba, marahil ang kanilang suliranin o dinadala ay medyo magaang. Sa iba naman po, for others, it could be greater or it could be heavy. Pero pag at the end of the day, ay ang lahat po tayo, everyone, lahat po tayo, has one. And this may lead to one's discouragement. Ang bawat isa ay may suliranin, may hirap na dinadaanan, at ito ay maaaring magbunga ng isang discouragement. Pag sinabing discouragement, yung pinanghihinaan ng loob. Kaya nga po, ang discouragement may come in the most unexpected time and situation. Pag dumating po ang discouragement, hindi po natin inaasahan yan sa panahon at doon sa ating sitwasyon. Bigla-bigla pong dumarating yan. Kaya nga po, ano po ba ibig sabihin ng discouragement? Discouragement, yung paghihina ng loob sa ating pong wika, ay dumarating po sa iba't ibang anyo. Katulad po ng kung meron tayong bagay na inaasahan o inaantay, for example, promotions in the office na napakahabang panahon na nating pinapanalangin at talagang na para bagang hindi na darating, that could lead us to discouragement. Or yung ating pong personal na kabiguan o kabiguan ng ating kapwa na maaaring magbigay din po sa atin ang tinatawag na panghihina ng loob or discouragement. Kaya tayo po ay pag nabigo sa isang bagay, kunwari, another example is kung tayo po ay nag-invest sa negosyo, then it turned out naging failure, nalugi po tayo, then that could lead us to, or that could be a source of our discouragement. Then also, yung adverse interaction with others. Minsan yung mga hindi mo inaasahang sinasabi sa iyo na iyong kapwa o yung kumbaga hindi mo inaasahan yung actuations, yung pagkilos ng iyong kapwa, nagbibigay rin po ng discouragement yan, yung tinatawag na paghihina ng loob. And most especially, yung pong mga pagsubok sa buhay. And that puts a person or a man to discouragement. Pag dumaan po siya sa pagsubok, sabi ko nga po kanina, the magnitude of our trials varies. Maaaring may magaang, mayroong mahirap, mabigat, at talagang pinagdadaanan ng marami ay talagang masasabi natin na ayoko maranasan ng ganung bagay. But when we pass through life's trial, it can be a source of discouragement. Ang discouragement naman po is not necessarily a sin. Hindi naman po ito kasalanan. Ngunit, it can push us sa sitwasyon na baka masisi natin ng Diyos. O di po kaya ay lumayo tayo sa Kanya. And that will result God to be unhappy. Kaya nga po,
ito pong pag-aaral natin ngayong gabi ay kung meron man ngayon nanonood na nakakaramdam ng discouragement o yung panghihina na para bagang gusto na natin tumalikod, tumigil sa gawain, ayaw na natin umattend, then this could be a good reminder po para po sa bawat isa. Ang discouragement para po sa kaalaman ng marami ay is one of Satan's subtle way. Banayad na pagkilos ng dyablo para pahintuin, patigilin ang isang faithful and dedicated child of God in serving God. Minsan, pag hindi po naging aware, hindi naging conscious ang isang mananampalataya na meron na pala siyang discouragement, little by little, in a very subtle way, ay malalaman niya na talaga napipigilan na siya dahil he is in the midst of discouragement at kailangan po ito ay pagtagumpayan o di po kaya i-manage or i-handle ng mabuti. Sa atin pong binasa, sa ating pong teksto na ating pong pag-aaralan, si Haring David, o si David, bago siya, si Haring David, ay meron din po siyang naranasan discouragement. At kung ikukumpara po natin yung mga pinagdadaanan natin, maraming masasabi natin, mas mabigat yung pinagdaanan ni Haring David, pero nagpatuloy po siya. Paano niya ginawa yun? At yun ang ating pong pag-aaralan. Balik po natin sa 1 Samuel chapter 13. And let me read verses 1 to 3. Ang sabi po ng verses 1 to 3. Beginning with verse number 1. 1 Samuel chapter 13. And it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south and Ziklag and smitten Ziklag and burned it with fire, and had taken the women captives. They were therein. They slew not any, neither great or small, but carried them away and went on their way. Ginawa po, kinidnap po nila. They take, kumbaga, hinuli po nila yung mga babae, mga bata at mga anak ng mga mga anak nila David at kanyang mga sundalo. Now in verse number 3 in 1 Samuel chapter 30 verse number 3, so David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. Ano po ba yung unang discouragement para kay David? David's place was destroyed. David's place was not only destroyed, but the women and the children were taken captives by the Amalekites. Pansinin po natin dito na talagang ito pong si Haring David ay bago man po siya maging makoronohan bilang hari, ay siya po ay tumatakas mula po kay King Saul. Ito pong si King Saul ay nais siyang paslangin dahil nga iinggit marahil. Then nung kaniyang pagtakas kay King Saul, David made friends with the Philistines, sa mga Palestino, and they gave him the town Ziklag as his base. Dito po na talagang yung background po ng kasaysayan na ito, nang kaya po umiiwas siya kay Haring Saul, si David ay nakipagkaibigan sa mga Palestino na alam po natin na itong mga Palestino ay meron pong conflict with the Jews. Ngunit sila ay naging magkaibigan, yung hari ng Palestinian, at binigyan si David ng isang lugar. Ang tawag po sa lugar na binigay sa kanya ay Ziklag. In chapter 29 of 1 Samuel, just to give you an idea, yung mga Palestinians at si David
nung sila po ay naghahanda, pansinin po ninyo ang sitwasyon dito, naghahanda sa isang labanan laban sa mga Israelita. So baka matanong nyo, si David kakampi na ng Palestinian, ng mga Palisteo, laban sa mga taga-Israel. Ganun po ang sitwasyon. Ngunit, ito pong mga kasama ni Haring Akis, yung pong king of the Philistines, ay hindi po naniniwala na dapat si David ay kasama nila lumaban sa Israelita. Kaya nga po ang ginawa ni Haring Akis ay sinabi niya kay David na hindi ka pinapayagang sumama sa labanan dahil nga laban sa mga Israelita, dahil nga po hindi sila yung mga ibang kasama ng hari ng Palestinians ay hindi naniniwalang si David ay lalaban sa mga Israelita. Yan po ay sinabi sa 1 Samuel chapter 29 verse 4. Kung maaaring basahin ko lamang po to give you an idea. Sabi po rito, and the princes of the Philistines were brought with him, and the princes of the Philistines said unto him, to David, make this fellow return, that he may go against, that he may go again to his place which thou hast appointed him, and let him not to go down with us to battle. So in short, ayaw po ng mga kasama ng mga ibang Palestinian na sumama si David lumaban mismo dun sa mga Israelita. David and his men went to Siklag. So ang walang nagawa si David kundi bumalik na lang sa kanyang kuta, yung tinatawag na lugar na yun po ang tawag ay Siklag, yung his base. At sa kanila pong pagbalik to find out their enemies na nasakop ng Amalekites, yung lugar nila, at sinunog lahat ng gamit doon at ang mga wives and yung asawa ni David at kanyang mga tauhan, pati yung kanilang mga anak, they were taken as captives. That's the first discouragement. Nung pagbalik niya, sunog yung kanilang gamit, sunog yung kanilang bahay, at yung kanilang mga asawa, mga anak, ay dinala rin ng mga Amalekites na kanilang kaaway. Now, in verses 4 to 6, and if I may read this aloud, in 1 Samuel chapter 30, verses 4 to 6, ang sabi po rito, then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. And David, 2 wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelites, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite. In verse number 6, now which I have read earlier, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, and because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters, but David encouraged himself in the Lord his God. Na marahil nagkakaroon kayo ng idea, ng kaisipan, ano ang sitwasyon ni David? Sinunog ang kanyang mga gamit, kinuha ang kanilang mga asawa at mga anak, nanangis sila. The Bible says, David was distressed. That's another discouragement. Nagpiis si David. David was greatly distressed, as mentioned in 1 Samuel chapter 30, verse 6. It appeared to David na ang lahat sa kanya at sa kanyang mga tauhan ay nawala. Nawala yung lugar, yung tahanan nila, yung mga ari-arian nila, sinunog. Wala yung kanilang mga asawa at mga anak, na talagang tayo man po ang malagay sa ganong sitwasyon ng buhay, ay makakaramdam po tayo ng tinatawag na panghihina ng loob. David had nothing more to support him.
Wala na siya, wala na makakatulong sa kanya. Yung mga Pilistino na ayaw sa kanya dahil hindi siya pinagkakatiwalaan, nalalaban siya sa mga Israelita, pinauwi siya, at yung kanyang family na akala niya ay daratnan niya sa kanyang pag-uwi, wala rin po. All na kanyang pag-aari was gone. Now look at verse number 6. Ito'y malungkot na pangyayari na tagpo. Maging yung mga tauhan niya, maging yung mga kaibigan niya, turn against him. The Bible says, for the people spake of stoning him. David did not weep. Hindi lamang po siya nananangis dahil nawala ang lahat sa kanya. Kanyang mga ari-arian, yung kanyang pamilya nawala po. Siya po ay nananangis dahil nandun yung guilt na he was responsible for what happened to them. Kaya nga po, no wonder David was greatly distressed. Naghihinagpis si David sa kanyang nararanasan, sa kanyang sitwasyon. But look at this, folks. Despite all the miseries, yung paghihirap ng loob and agonies, the Bible said in 1 Samuel chapter 30 verse 6, but David encouraged himself in the Lord his God. But David encouraged himself in the Lord his God. Paano? Paano in-encourage ni David yung kanyang sarili? Paano pinalakas ni David ang loob niya sa Panginoon Diyos? And that leads me to point number 1. In point number 1, folks, the first thing he did is David prayed to the Lord his God. David prayed to the Lord his God. Verse number 7 and the first part of verse number 8. Ano po ang sabi sa verse number 7? And David said to Abiathar, the priest, Ahimelech's son, I pray thee, bring me hither the ephod. And Abiathar brought thither the ephod to David. In verse number 8, the first part of verse number 8, the Bible says, and David inquired at the Lord. Nasa gitna po siya ng dalamhati. Nasa gitna po siya ng kalituhan. Hindi niya alam ang gagawin. Tayo man po ang malagay sa ganong sitwasyon. Sunog ang ating mga gamit, wala ang ating mga mahal sa buhay. Talagang malilito tayo. Hindi natin po mababatid o malalaman kung ano ang dapat nating gawin. But David did the right thing, which is to pray and call unto God instantly. Now, folks, the first thing that comes to his mind is to call God. Alam niyo po yung paggawa niya, it is like an instinct for David to call for help from God. Nung siya ay nasa gitna ng kalituhan, sa gitna ng kapighatian, the first thing that comes into his mind, if you will read the Bible, in verse number 8, the Bible says, and David inquired at the Lord. It's like an instinct for David to call for help from God. Kung merong makakatulong sa kanya sa sitwasyon na ganon, kung meron talagang makakapagpagaang ng kanyang kalooban, makakapagpalakas ng kanyang loob, walang iba
kundi ang Panginoon Diyos. And that's why David, when he was in the midst of confusion and distress, he called unto God. David called unto God in time of distress dahil alam niya God hears prayers and attends to the voice of our pleas. Alam ng Diyos ang bawat nangyayari sa ating pong buhay. Nakikita po na ng Panginoon Diyos ang bawat kaganapan sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya nga po sinabi at inawit sa Psalm chapter 65 verse 2, O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Kaya nga po, sa mga panahon na meron tayong pagdadaanan na ganyan, na kaguluhan, kapigatian, ang una nating dapat gawin ay ang tumawag sa Panginoon Diyos. Sa ating pong pagtawad sa ating Panginoon Diyos, God is not bothered or annoyed by our petition, especially in time of troubles and distress. Na sa panahon na tayo ay tatawag sa ating Panginoon Diyos, hindi po parang kumbaga ayaw ng Panginoon Diyos, hindi po ganon. Ang gusto ng Panginoon Diyos sa mga panahon na may ganyan tayong kalagayan, sitwasyon sa buhay, tayo'y tumawag sa Kanya. Tayo ay unahin natin ang pagtawag sa ating Panginoong Diyos. David called the God of Jacob, who answered Jacob in time of his distress. Nung panahon ni Jacob, na nararanasan din niya ang kapighatian, ang ginawa ni Jacob. In Genesis chapter 35 verse 3, the second part of Genesis chapter 35 verse 3, and I will make thee an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went. The Bible says, God who answered me in the day of my distress. Napakasarap isipin po na atin po laging tatandaan. Dadaan po tayo sa mga pagsubok, but God wants to know ano ang ating reaction. Ano ang una nating gagawin? Katulad din ba ng ginawa ni David, tumawag sa Panginoon Diyos? Katulad din ba ng ginawa ni Jacob na tumawag sa Panginoon Diyos? God hears the prayers of the righteous. Proverbs chapter 15 verse 29, the Bible says, the Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous. This is a privilege God had given to His every child, na sa panahon na kailangan natin tumawag, gawin po natin. Because the Bible says, He heareth the prayer of the righteous. The God whom David called, yung Diyos na tinatawagan ni David, ay hindi po ito yung false gods ng ibang bansa o ng ibang grupo na hindi po sumasagot sa mga panalangin sa panahon ng kaguluhan at ng kapighatian. Ang ating pong Diyos ay buhay, makapangyarihan, at ito po ay sumasagot. Dinidinig niya po ang ating panalangin at sasagot siya sa ating pong panalangin. That's the first thing that David did, and that's the point number 1. David prayed to the Let me read the whole verse 8 and going to verse number 10. Anong sabi po sa verse number 8?
And David inquired at the Lord. He prayed, saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. Now in verse number 9, so David went, he and the 600 men that were with him, and came to the brook Besor, where those that were left behind stayed. In verse number 10, but David pursued, he and 400 men, for 200 abode behind, which were so faint that they could not go over the brook of Besor. Point number 2, David pursued. David pursued per guidance of the Lord his God in verses 8 to 10. Kaya nga po, nagpatuloy, sinundan, hinabol ni David. Yon po ay ayon sa sinabi ng Panginoon Diyos. In verse number 8, the Lord answered David's prayer. David prayed, and the Lord answered it. And David believed on the word of the Lord. The Lord God said, pursue. He believed that word. He believed on the word of the Lord. David and his men, yung kanyang mga tao, si David at kanyang mga tao, nung malaman ni David ang kasagutan ng Panginoon Diyos at siya'y nagtiwala sa salita ng Panginoon Diyos, ang ginawa ni David, sinundan at hinabol ang mga Amalekites according to what the Lord had said. Now look at how he pursued the Amalekites. Nung unang umalis sila, 600 sila. Nung sila'y tumawig doon sa brook, hindi na nakaya nung 200 dahil sa sobrang pagod, natira na lang 400. But still, he believed on the word of God. The word of God said, pursue, and you will surely overtake and recover all. He believed on the word of God. The word of God is faithful and true. And it has the power to teach us the truth and to lead us the right path. Kaya nga po ang pagbabasa ng banal na kasulatan, hindi po dapat inaalis sa buhay ng isang mananampalataya. Kung tayo po bilang mga Pilipino, ang staple food natin ay kanin at kumbaga hindi po mabubusog pag hindi tumikim ng kanin. Dapat bilang isang mananampalataya, hindi matatapos ang araw hanggat hindi po tayo nagbabasa ng salita po ng Panginoon Diyos, because the Word of God is faithful and true. Hindi po natin dapat binabaliwala ang banal na kasulatan. Hindi po natin dapat dinadala lang ito at binubuksan pag-araw ng linggo sa gawain. Hindi dapat lang itong banal na kasulatan ay dekorasyon sa bahay pag Lunes hanggang Sabado. Hindi po dapat ang banal na kasulatan sa iba ay gagawin natin unan para pangtulog natin. It is not so, because the word of God is faithful and true, and it has the power to teach us the truth and to lead us in the right path. Psalm 119 verse 105 says, it's a very popular verse. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita ng Diyos ay parbagang isang ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daraanan at makikita ko ang tamang landas. Psalm 18 verse 30, the Bible says, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him. Manghawakan po natin kung ano ang sinabi ng banal na kasulatan, walang dudang pagkatiwalaan po natin, because the word of God is tried. Nasubukan na po ito. It is settled in heaven. Ang salita po ng Diyos
ang pangako ng Diyos ay totoo at kanyang tutuparin at hindi niya babaliwalain. The Word of God has the answers to all issues in life. Lahat po na suliranin natin. Ang kasagutan ay masusumpungan po sa banal na kasulatan. Ang problema, hindi po natin makita ang kasagutan sa ating mga suliranin. Kasi nga po, marami at hindi natin binubuksan ang salita po ng Diyos. Nang sa gayon, maunawaan natin. Nang sa gayon, mangusap ang Diyos sa atin. Nang sa gayon, makita at malaman natin ang pangako ng Panginoon Diyos sa buhay natin. All we need to do is trust God and His Word. Folks, let me clear. He may not answer in the way we expect, but God knows the best for us. Baka sabihin nyo, binasa ko ang salita ng Diyos, kinlaim ko ang salita ng Diyos, akala ko pagagalingin niya yung karamdaman ng aking anak. Akala ko pagagalingin niya ang aking karamdaman. It may not be the way God as we expect to answer our prayer. But God knows the best. Now, folks, let me go to point number 3. Point number 1 is David prayed to the Lord his God. The point number 2, David pursued according to the word of the Lord his God, per guidance of the Lord his God. And point number 3, ito po yung pinakamaganda. David prevailed by following the Lord his God. David prayed, David pursued per guidance of the Lord his God. He followed the word of God. And in point number 3, David prevailed by following the Lord his God. Nagtagumpay, naging victorious si David dahil sinunod niya ang salita po ng Panginoon Diyos. Verses 16 to 19. Let me read these 4 verses. And when he had brought him down, behold, they were spread abroad upon all the earth. Ito po yung mga Amalekites, eating and drinking and dancing because of all the great spoil that they had taken out of the land of Philistines and out of the land of Judah. Now, verse 17, what does the Bible say? And David said, and David smote them from the twilight even unto the evening of the next day. Yung pong pasikat pa lang ang araw, nakipaglaban siya hanggang palubog ang araw ng susunod na gabi. And there escaped not a man of them, save 400 young men which rode upon camels and fled. In verse number 18, and David recovered all that the Amalekite had carried away. And David rescued his 2 wives. And there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither son nor daughters, neither spoil, nor anything that they had taken to them. David recovered all, as what God had promised. God has promised that the word of God said, pursue, for thou shalt surely. See, the Bible said, surely tiyak mo na overtake them and without fail recover all. And that's exactly what happened. When David followed God's word, pursued the Amalekites, nung siya'y nanalangin, sinagot ang kanyang panalangin, nanampal at nagtiwala siya sa sagot ng Diyos sa kanyang panalangin, sinunod, ginawa niya ang sagot ng Diyos sa kanyang panalangin.
And true enough, they were able to overtake and fight the Amalekites. As God has promised, David and his men were victorious. And they were able to recover everything that the Amalekites had taken from them. And the good part, David prevailed by following the Lord his God. Now, that's how David was victorious over discouragement. Hindi inalis ni David ang Diyos sa kanyang buhay nung siya ay panahon na nag-ihina ang kanyang loob. Lagi po siya nakasandig. Ang sandalay niya ay ang Panginoon Diyos. He was able to pass through them all and overcome his problems with the Lord, with the help of the Lord. Ang Diyos lagi ang kanyang kasama. David prayed to God. David pursued per guidance of God. David prevailed by following God. Now, folks, let me ask this question before we end. How about us today? Kung tayo ay dadaan ba sa isang discouragement, sa isang matinding pagsubok, sa isang confusion, paano tayo? Paano tayo? Ano ang gagawin natin? How about us today? In times of trouble, do we follow David's example? Dealing with our discouragement today. One is facing our discouragement. Facing our discouragement. As I have mentioned earlier, that Christianity is not a walk in the park. Ang pagiging Kristiyano, hindi naman ito para tayo namamasyal lang. Naglalakad sa luneta kahit walang pera. Christianity, folks, there are a lot of trials and tribulations that we need to pass through. Mga discouragement na harapin natin, katulad ng family problems. Mga mag-asawa nag-aaway, ang magulang laban sa anak, yung kapatid laban sa kapatid. Meron ding work-related issues, promotions na ipinangako na hanggang ngayon ay hindi pa binibigay, yung increase na sweldo na dapat ay nabigay na hindi binibigay, financial problem na talagang maraming bayarin ngunit kulang na ang resources at wala ng pera. At meron pang may karamdaman sa pamilya. This could be a source of discouragement. And how do we face that? Marami pong tao, napakaraming tao, hinaharap ang mga ganyang suliranin na nagtutulak sa kanila for panghinaan ng loob because their initial reaction is to solve their problems by themselves, to solve their discouragement by themselves alone. Hinawi nila ang Panginoong Diyos sa buhay nila. Hindi ayaw nila makialam ang Panginoon Diyos sa buhay nila. To overcome discouragement, they leave God completely out of the picture. Hindi kasama ang Panginoon Diyos nung sila humaharap sa kanilang pagsubok, sa pagharap ng mga discouragement. At ganun din po, marami pong mga mananampalataya. We are not exempted. Paano po natin malalaman na God is out of the picture in resolving our problem and in trials and in our discouragement? By no longer praising Him and praying to Him daily. Ang tabang na ng ating panalangin, malata na, walang buhay, malamig, wala pang para bagang ang
ang panalangin natin ay hanggang kisame na lang at hindi tumutuloy sa Panginoon Diyos dahil nga ang lamig-lamig ng ating puso sa Panginoon Diyos. By neglecting the assembly, yun na po nawawala na po sa gawain na dati masipag, na dati ay faithful, na dati ay dedicated, umaga pa lang nandun na, ngayon ay nawawala na. Then Bible reading is apart from the daily lives. Yung magbuklat ng salita ng Diyos, hanapin ang kalooban ng Diyos, ay kinatatamara na. Wala na, kumbaga, magbabasa pa ng message sa Facebook kaysa magbasa ng banal na kasulatan. Folks, remember this. There's a danger of facing discouragement without the help of God. Una, ang sino man, God consider yung tao na trying to solve his discouragement without God as a curse. Let me read Jeremiah chapter 17 verses 5 to 8. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 17 verses 5 to 8. Thus said the Lord, cursed be the man that trusted in man, and make flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. For he shall be like the heat in the desert, and he shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. Verse number 7, blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. Kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon Diyos, mas pagpapalain po tayo kesa tayo ay magtiwala sa ating kapwa-tao. For he shall be as tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. God wants us to put our trust in Him in time of discouragement. Yan po ang gusto ng Panginoon Diyos. Ang sabi ng Panginoon Diyos, hindi kayo makakaiwas, kayo dadaan sa mga trials and tribulation. At ang gusto pa ng Panginoon Diyos ay sa Kanya tayo magtiwala pag dumadaan tayo sa panahon ng pagsubok at ng kahirapan. In 1 Peter chapter 5 verses 6 to 7, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Verse number 7, a very popular verse, casting all your care upon Him, for He careth for you. The Bible says, ibigay mo sa Panginoon Diyos ang lahat ng bagay na iyong pinagkakabalahan o nagpapabigat sa iyo, sapagkat siya ay merong concern at care for you. Mali pong sabihin natin, kung meron man pong nanonood ngayon at ganito pa rin ang kaisipan, God helps those who help themselves. Wrong. Wala po sa banal na kasulatan yan. Balik-baliktarin nyo man po ang banal na kasulatan. God help those who help themselves. That is not in the Bible. Ang tama po ito. Sinabi po sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Yan po ang tama. Yung God help those who help themselves is a secular motto. Pangmundo. Hindi po yan nakalista sa banal na kasulatan. Now, what are the realization from our Bible sharing tonight? In order to be victorious, folks, over discouragement, we need to pray. We need to pray. Pray to God. Prayer, folks,
is the first recourse and not the last. Dapat una ang panalangin at hindi yung kung wala na tayong magagawa, saka tayo mananalangin. Mali po yan. Mali yung aasahan natin yung sarili natin. Unahin po natin ang manalangin at hindi po natin gawin sa huli. Follow God's word. You will never go wrong. Never. No one can say, I followed the word of God and I went wrong. No one, folks. No one can say that he followed the word of God and he gone wrong. Follow God's word. You will never go wrong. Victory is assured if you will believe and follow God's word. Nakatapos po tayo na ating pag-aaral ngayong gabi. Sana po, ang dalangin ko ay naging pagpapala po ang ating pong pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit. Salamat po sa iyong pangunguna at paggabay. Salamat, Panginoon, sa mga aming pong pinag-aralan. At ito ay nagbigay sa amin na nagbukas sa aming kaisipan na kami magtiwala sa iyo. Sa panahon ng kapigatian at pagsubok, kami tumawag sa iyo. Sundin ang iyong salita at matitiyak namin ang tagumpay. Lord, kung kami man po ay nagkulang sa iyo, I pray that you encourage us, Lord, na ikaw ang siyang kumilos sa buhay namin. Ma-realize namin ang aming pong pagkukulang. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming pong ang future namin, at lahat po ng aming pong gagawin ay maging magbigay kapurihan at kaluwalhatian sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po aming dalangin. Amen at amen. Ito po ang inyong lingkod, Deacon Bong Bernales, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Lagi nating tatandaan, Matthew chapter 4 verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Magandang gabi po at pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I've trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, springs of water, and now and I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, springs of water, wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. I am drinking at springs of living water. Happy now am I, my soul is satisfied.